God. So, when we experience sa buhay natin na mayroong someone or somebody na nagkonfronta sa atin at sinabi sa atin kung susunod ba tayo sa Diyos or hindi, ano po ba ang nagiging response natin? Ano ang nagiging tugon natin? So, napakahalaga na matutunan natin as a believers of Christ ang isang pagsunod sa Diyos. But actually, ang isa sa pagsunod sa Panginoon ay hindi lang po natin yun yung tinitingnan, kundi tinitingnan din po natin dapat yung nagiging motibo ng ating pagsunod sa Diyos. Kung ano ang reason kung bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon. So, there are some people or some Christians na sumusunod sa Diyos, pero sila'y sumusunod sa Diyos out of resentment or sometimes out of anger. Ang reason because ang Diyos may sinasabi sa kanila, ang Diyos may pinapagawa sa kanila, pero ang nagiging damdamin ng mga mananampalataya, most of the time ay hindi nila gusto kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. So, because of that reason, ang nagiging response natin most of the time ay tayo sumusunod sa Diyos, pero napipilitan tayo sumusunod sa Diyos, pero meron tayong anger sa ating puso. Hindi po yan yung kalooban ng Panginoon. So there are also some Christians na kapag sumusunod sa Diyos is out of legalistic. So, ibig sabihin kasi ng legalistic or legalism sa Bible, sumusunod ka sa Diyos dahil lang obligasyon mo. Sumusunod ka sa Diyos dahil lang dapat. Dahil kinakailangan. Pero pag pinag-usapan ang ating puso, pag pinag-usapan yung ating pag-ibig sa Panginoon, doon po tayo sumasablay. That's why napakahalagang natutunan natin yung mga mensahe last year about the grace of God. Because ang buhay natin ngayon as a believers of Christ, inilipat na po tayo mula sa kautusan patungo sa biyaya ng Panginoon. It doesn't mean hindi na mahalaga ang utos, pero ang utos po kasi, ang mga rules and regulations, mga bagay na we should, mga bagay na we ought, mga bagay na we must, yun po ay mahalagang gawin po natin. Pero because of the grace of God, yun po ay ginagawa na natin, not just because obligation natin, but because yun po ay gusto natin. Yun po ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay natin pag pinayagan natin na sumagana po yun sa atin. So sometimes we obey God, and that is good, but the problem is we obey God with the wrong reasons. We obey God with the wrong motives. Mali po ang ating dahilan, mali po ang ating motibo. We need also to avoid na tayo maglilingkod sa Diyos na ang minsan nakikita po sa atin is sometimes I obey God and sometimes I don't. I'm not saying wala tayong mga weaknesses, wala tayong mga failures, or hindi tayo sumasablay sa pagsunod sa Diyos because there are times na tayo po'y nagkukulang, hindi natin nagagawa kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin, but kailangan po natin iwasan ang buhay na parang ang dating is on and off ang pagkakrisano po natin. Yung dating po, mga kapatid, na sumusunod tayo sa Diyos, pero partially lamang, kalahati lamang. Sometimes I obey God, sometimes I don't obey God. So, ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng desire, ng willingness, ng determination, ng commitment, na sundin po natin siya, na meron tayong tamang motibo, meron tayong tamang reason. Sapagkat, kung wala tayong tamang motibo, kahit sumusunod pa tayo sa sinabi ng Diyos, kung hindi tama ang motive natin, meron po yung masamang epekto sa atin spiritually bilang mga mananampalataya. Meron po yung consequence sa atin. So, if we obey God, napakahalaga meron tamang reasons. Again, may spiritual impact sa buhay natin pag hindi tayo sumunod sa Diyos, at the same time, pag sumunod tayo sa Diyos ng mali ang motibo po natin. So, nakikita po natin, kung titingnan natin yung Acts chapter 4, verse 19 to 20, ang background po nito ay si Apostle Peter and John. Nung sila po ay patungo sa templo, meron silang natagpuan or nasumpungan na isang taong lumpo. Siya po ay lumpo na for 40 years, hindi nakakalakad. Lumpo nga po mga kapatid. So for 40 years, at sinabi po ni Apostle Peter and John, silver and gold have I not. Wala kaming ginto, wala kaming pilak, but in the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk. No? At nung inangat po yun ni Peter, makikita po natin na yung lumpo for 40 years, siya po ay nakatayo.
Siya po, mga kapatid, ay nakalakad at nagagalak, nagpupuri sa Panginoon, sa templo ng ating Panginoon. So, and because of that, dahil sa ginawa po nila sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, sila po ngayon ay dinala sa mga magistrates. Sila po ay dinala sa mga Roman council, sa mga Roman judge. At ito po yung naging sagot po nila doon sa council or sa magistrate. Sabi po sa chapter 4, verse 19 to 20, But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So, makikita po natin na si Peter, ang sabi po niya, hindi namin kayang pigilan ang sarili namin na hindi namin masabi yung mga bagay na aming nakita, mga bagay na aming narinig. That is about the crucifixion of the Lord Jesus and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sila po ay naging witnesses ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At yung mabuting balita na yon, yung kanilang ipinapangaral at patuloy na ipinapahayag. So, nung dinala po sila doon sa council, hindi nila pwedeng ilagay ang sarili nila na sila ay magiging, kumbaga, mapipigilan sila na hindi sabihin, hindi ipangaral, hindi gawin ang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon na mabuting balita. So, after sila pong paalisin doon sa Roman Council, patuloy pa rin po sila nangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. And hundreds of people po ang naliligtas, nakakakilala po sa ating Panginoon. So, because of that, sa matinding tingin ng mga Roman Council or Judge, sila po ay nagkakos ng matinding kabuluhan. Sila po ngayon ay inaresto, at sila po ngayon ay kinulong. But the angel of the Lord, pinalaya po sila sa kulungan at dinala po sila doon muli sa council, mga kapatid. At ito naman po yung naging sagot nila, which is our text po this morning in Acts chapter 5, verse 27 to 32. Pakinggan po natin ito. Acts 5, verse 27 to 32. Ang sabi po dito, And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them. So nasa council na po sila, tinanong sila ng high priest, saying, Did not we straightly command you that you should not teach in this name? So makikita natin, hindi ba sinabihan na namin kayo na huwag na kayo magtuturo sa pangalan ito? So kumbaga, pinagbawalan na sila ng ipangaral ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter, ito pong our key text, verse 29. Pakinggan po natin. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. So yun po ang makikita natin naging passion, naging dedication po ni Peter and other apostles. Mas dapat kaming sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Or sinasabi rin po ni Peter, mas dapat kaming sumunod sa Diyos sa sitwasyong ito. Kahit may kontra, kahit may laban, kahit may against, kahit may pumipigil sa amin, kahit may ayaw, sa pananampalatayang ipinapangaral namin, mas dapat pa rin kaming sumunod sa Diyos. Yan po ang makikita nating passion na sinabi po ni Peter. We ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hung on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And verse 32, And we are his witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. So makikita po natin na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang tao na kilala niya sa Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. It is very important to us to obey God. Sundin po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Of course, napakahalaga na tayo ay may tamang motivation. So ano kaya yung nagdadrive kay Peter na sundin ang Diyos higit sa tao, sundin ang Diyos sa sitwasyong iyon, kahit maraming tao po, kahit ang mga Roman Council pa, ang mga judge pa, mga tao na nasa authority, mga tao na nasa mataas na posisyon, ang kontra sa kanilang ipinapangaral. Ano po yung nag-drive na motivation kay Peter? Kaya niya nasabing, we ought to obey God rather than men. Kung tayo po ay tatanungin ngayong umagang ito, kung tayo ay magre-reflect, bakit tayo sumusunod sa Diyos? Kumbaga, to be specific, bakit tayo umaattend sa church?
Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo nagbabasa ng ating Bible? Bakit tayo nagtuturo ng salita ng Diyos? Bakit tayo nananalangin sa Panginoon? Bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa? Bakit tayo nagbibigay? So, sa lahat ng ating pagsunod sa Panginoong Diyos, ano po ang ating reason? Is it because dahil tayo po ay guilty lamang, kaya tayo sumusunod sa Diyos? Of course, pag sumuway tayo sa Diyos, nakakaramdam tayo ng guilt sa puso natin, sa espiritu natin, nagigilty tayo. Pero it doesn't mean, pag susunod tayo sa Diyos, susunod tayo sa Kanya, kasi may guilty feelings tayo. Kasi nagigil tayo eh. Kaya nga minsan may mga mananampalataya, ang atin pong iniisip po, babawi ako sa Diyos. Well, kung titingnan po talaga natin, ano kaya yung reason, yung motive behind those statements na kapag tayo ay nagkulang sa Diyos at susunod tayo sa Kanya, ang sasabihin natin, babawi ako sa Diyos. Baka mamaya dahil lang tayo ay guilty o kaya mamaya tayo po ay takot lang tayo sa Diyos. Well, meron godly fear na tinuturo ang Bible, mga kapatid. Pupuntahan po natin yung mamaya. Pero yung fear na sinasabi natin dito is yung parang idea na tayo ay nandirito, ang Diyos natin ay nasa likuran at natatakot tayong lumingon. Na baka pag nagkamali tayo, mga kapatid, yari tayo sa Diyos. Ganun po ba kaya tayo sumusunod sa Diyos? Dahil parang tayo po'y nakakaramdam ng takot lamang po sa ating pong buhay? Or tayo po mga kapatid ay sumusunod sa Panginoon dahil obligasyon lamang. At natatakot din po tayo at the same time na ma-disappoint ang Diyos. Kaya tayo sumusunod sa Kanya. You know what? To be honest with you mga kapatid, hindi natin ma-disappoint ang Diyos. Why? Kasi in order for us to disappoint God, napakahalaga na ang Diyos ay merong expectation sa atin na limited sa kanyang kaalaman. I mean, for somebody na ma-disappoint mo, may mga bagay na hindi niya alam na mangyari sa iyong buhay. But God knows all things. God is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay sa buhay natin. Alam niya kung saan tayo magkakamali. Alam niya kung kailan tayo magkakamali. Alam niya ang weaknesses natin. Alam niya ang failures natin. Hindi natin po madi-disappoint ang Diyos. Because He knows us. Kilala po niya tayo. Amen? Kilala ng Diyos, alam ng Diyos ang ating mga pangalan. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Alam ng Diyos ang ating mga buhay. So, ano kaya yung tamang reason? Kaya pakinggan natin yung mensaheng ito kasi napakahalaga na ito eh, obedience sa Diyos. Pero baka mamaya sumusunod nga tayo sa Kanya, pero mali na yung ating reason, mali na yung ating motivation. So, what are the right reasons, the right motive? And I can also say, ito rin yung naging motivation, reason ni Apostle Peter. Kaya niya nasabi, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God in this kind of situation. First reason, I believe, reverence. Reverence. Ito po yung tinatawag nating godly fear, maka-Diyos na takot. Ang idea, paggalang sa Diyos. Ang idea, standing in awe. Yan po ang ibig sabihin ng reverence. Pagbibigay parangal sa Diyos, papuri sa Diyos, kaluwalhatian sa Diyos, pagbibigay mataas na paggalang sa Diyos. Kasi kilala po ni Apostle Peter and other apostles ang Panginoong Kristo. Alam niya na si Jesus ay Prince of Peace. Alam niya na si Jesus ay Savior. Alam niya na si Jesus, mga kapatid, is the Creator. Alam po niya, kilala po niya ang Panginoon. Kilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya niya nagsabi, we ought to obey God rather than men because of reverence. Ibig sabihin ng reverence, we acknowledge who God is. Kinikilala po natin kung sino ang Diyos. Kilala po ba natin ang Diyos, ang manilikha ng lahat ng bagay? Kilala po ba natin ang Diyos na siya po ang may control sa lahat ng bagay sa ating buhay? God is in control. He is sovereign, mga kapatid, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. So, we acknowledge who God is. Do you acknowledge? Even the Lord Jesus Christ, na siya ang iyong Panginoon, na siya ang iyong Master, na siya ang iyong Lord, na siya ang iyong Savior, na siya ang truth, siya ang way, siya ang life. Amen? Siya ang living water, siya ang light, siya ang good shepherd, siya ang open door, siya ang bread of life. Mga kapatid, ang dami po nating pwedeng banggitin patungkol sa ating Panginoon. That's why I can say there are so many people po na they cannot obey God. It is because they do not know who God is. Hindi po nila kilala kung sino po ang Diyos. Because if we will only know who
who God is, mga kapatid, magkakaroon tayo ng reverence sa Kanya, and because of that reason, susundin natin ang Diyos sa ating pong buhay. So, napakahalaga ng reverence sa Panginoon. Let us acknowledge who God is. Do we really know who God is? Kilala po ba talaga natin kung sino yung Diyos na sinusunod natin, mga kapatid, sa ating buhay? Kaya si Apostle Peter, hindi siya napigilan. Kahit pa mga Roman Council yung kontra sa kanila, kahit pa kinulong na sila, at the same time, pinalaya na sila. Tapos mga kapatid, makikita po natin, sila ulit kinwestiyon sa kanilang pananampalataya. Ito pa yung naging sagot ni Peter. Ang naging sagot niya pa, we ought to obey God rather than men. Nang tendency, pwede silang ikulong ulit. Amen? Kaya kung mapapansin po natin yung mga early Christians before, matitindi po yung mga naranasan po nila. Meron pong tinatawag po na yung sa history, mga kapatid, nasa around 40,000, 50,000 Christians ang tinorture, pinagpapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Matindi ang persecution before eh. Ngayon nga po, wala naman ang persecution eh. Kung magiging honest tayo, kung ikaw compare yung persecution natin ngayon sa persecution noon sa mga Kristiyano noon na nasa Biblia at sa mga unang mananampalataya noon, hindi po yan kaya i-compare sa klase ng persecution na meron tayo ngayon. Kasi ngayon, halos wala naman po tayong masasabing persecution talaga or mabigat na persecution. Pero sa kabila na sila po ay nasa matinding persecution, pinapatay sila dahil sa kanilang pananampalataya, tinatorture sila, pinupugutan ng ulo, mga kapatid, kinukulong sila, kinakadena sila, lahat ginagawa ko sa mga mananampalataya before, pero still, they obey God. Why? Because they know who God is. Kilala nila kung sino ang Diyos. Kilala po ba natin kung sino ang Diyos na sinusunod natin? So, reverence. And the second thing, reasons to obey God, the right reasons is I believe gratitude. Gratitude. Matindi po yung nagiging pasasalamat ni Apostle Peter and other apostles and the disciples. Kaya po nila nasabing, we ought to obey God rather than men. It is because of their pure thankfulness sa kung ano man po ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Tayo po ba, mag-reflect tayo ngayong umagang ito sa mensaheng ito. Are we thankful sa ginawa ng Panginoon sa atin? Are we thankful na tayo'y naligtas? Are we thankful, mga kapatid, na dati kung sino-sino tayo, kung anong klaseng buhay natin, na masasabi po natin, walang may pagmamalaki, walang may pagmamapuri, isang maruming basahan, pero mga kapatid, dinampun tayo ng Panginoon, binago tayo ng Panginoon, iniligtas tayo ng Diyos, dinastify tayo ng Panginoon, nireconcile tayo ng Panginoon, niredeem tayo ng Panginoon, ninorify tayo ng ating Panginoon, sinanctify tayo ng Panginoon, ang dami niyang ibinigay ng pagpapala, biyaya sa ating buhay, mga kapatid. So I believe this is one of the reasons why Apostle Peter, with all passion, na sinabi po niya, we ought to obey God rather than men because he is thankful sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Are we thankful, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon sa atin? Are we thankful sa lahat ng biyaya, pag-ibig ng Diyos sa ating buhay na atin pong naranasan? Sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng ating mga pagkakasala, sa lahat ng ating mga sablay, everyday nagigising pa rin tayo, narawan ng mercy ng ating Panginoon. At kung tayo man po ay sumasablay, binibigyan pa rin niya tayo ng opportunity na gamitin po niya, na makapaglingkod sa Kanya, upang tayo ay Kanyang pagpalain, upang tayo po ay makaranas ng Kanyang inilaan na pinakamainam para sa atin. So are we thankful to God? Are we thankful? Because if we are thankful, we will obey Him. This should be the right reason kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. Hindi lang dahil dapat, hindi lang dahil obligasyon, hindi dahil natatakot tayo, hindi dahil may guilty feelings tayo, kaya tayo sumusunod sa Diyos. It is because we are thankful to God. Amen po ba? Umaattend tayo each Sunday, hindi dahil nagigilty tayo. Napakapag hindi ako umattend, yari ako sa Diyos. Napakapag hindi ako umattend, nakakaya naman kanila pastor. Napakapag hindi ako umattend, nakakaya naman sa ilang mga kapatid. Baka sabihin nila, mahina na yung aking pananampalataya. Baka sabihin nila, ako ay nanlalamig na sa Panginoon. So sometimes guilty tayo kaya, or natatakot tayo kaya lang tayo umaattend ng church. I hope kaya tayo umaattend sa church because we are respecting God, we revere God sa buhay natin. At the same time, we are thankful to God sa lahat ng ginawa niya, lahat ng kabutihan niya sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya.
Isa pa po sa napakatinding pagpapala, any moment na tayo kunin ng Panginoon, meron tayong pangako ng buhay na walang hanggan. Now we will be forever with Him for all eternity in His presence, praising Him, glorifying Him, thanking Him, honor Him, mga kapatid. Yan ang isa sa, I can say, matinding blessing, spiritual blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. I mean, if we are honest, lahat naman tayo darating sa kamatayan. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Araw-araw may namamatay. Sa lugar natin, linggo-linggo, may dinadala po sa kanyang muling hantungan, sa kanyang muling libingan. At hindi po alam, karamihan ng mga tao kung saan pupunta yung kanilang kaluluwa pag sila'y namatay. Hindi nila alam kung sila ba'y pupunta sa langit or pupunta sa impyerno. But if you are a Christian, if you are a believer of Christ, you accepted Christ as your Lord and personal Savior. Ang sabi nga ni Apostle Paul, we are confident on this very thing, that nang mapasawala sa katawan ay makapiling ng Panginoon. So si Apostle Paul, may assurance siya, may confidence siya, may katiyakan siya, na kunin man siya ng Panginoon, makakasama niya ang Panginoon sa langit na bayan. Yan ang confidence din po natin bilang mga mananampalataya. Kunin man tayo ng Panginoon, anytime, any moment, in any situation, makakasama natin ang Panginoon, magpawalang hanggan. So I hope na kaya tayo nagsumusunod sa Kanya, dahil nagpapasalamat tayo sa Kanyang ginawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And what are also the reasons? Bakit nasabi ni Apostle Peter, we ought to obey God rather than men? I believe, love, pag-ibig. Do you remember Peter, mga kapatid? If you study the life of Peter, makikita niyo po na ang buhay niya, napaka-courageous po niya. Matindi rin po yung kanyang faith. Makikita po natin sa buhay ni Peter, mga kapatid, na siya ay isa sa defender ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yung bang hindi ka pwedeng dumaan sa Panginoong Jesucristo nang hindi ka dadaan sa bangkay ni Peter. Parang ganun po yung dating. So napakatapang, napaka-tipay po ni Apostle Peter. Pero alam po natin, dumating siya sa punto ng kanyang pananampalataya at alam po yan ng Panginoong Jesucristo. Again, we cannot disappoint the Lord Jesus. Alam po ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya kay Peter, Peter, itatanggi mo ako ng 3 beses. Alam po ba ni Peter yon? No, sa kanya, sa sarili niya, ang iniisip niya, hindi kita itatanggi, Panginoon. Pero mga kapatid, dumating sa punto na kahit sinong tao po ang magtanong kay Peter kung kilala niya si Jesus. Mga kapatid, ang lagi niyang sinasabi, I do not know that man. Dininay niya ang Panginoon Kristo. At nung pangatlong dinaya niya sa Panginoon Kristo, sila'y nagtinginan ng Panginoon. At nung tininginsan ng Panginoon Kristo, naalala ni Peter ang sinabi ng Panginoon na itatanggi niya siya ng 3 beses. That's why, ang sabi po ng Bible, Peter wept. Naginagpi si Pedro, umiyak si Pedro, dahil naging totoo yung sinabi ng Panginoon na itatanggi niya ang Panginoon. Ay nakala niya, nung nangyaring iyon, mga kapatid, nag-give up na ang Panginoon sa kanya. But no. Nung si Pedro po ay bumalik sa pangingisda, mga kapatid, nung nag-resurrect ang Panginoon sa Kristo, hinanap siya muli ng Panginoon. Nilapitan siya muli ng Panginoon. Ang sabi niya, Peter, lovest thou me more than this? Ang sabi niya, Lord, you know that I love you. Alam mo yan, Panginoon, ang mahal kita. That's why after ng tagpong yon, after ng revival na yon, mga kapatid, nakikita natin si Peter in the book of Acts. Siya po'y nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Thousands of people ang naliligtas. At dito nabanggit niya ang katagang, we ought to obey God rather than men because He loved God. Mahal niya ang Diyos. Yan ang masarap sa reason kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. Hindi dahil natatakot tayo sa Diyos. Hindi dahil may guilty feelings tayo. Hindi dahil obligation lang natin. Kundi kaya tayo sumusunod sa Diyos kasi alam natin na may Diyos tayo na nagmamahal sa atin and unconditionally. At ang balik po nun, mga kapatid, minamahal din natin ang Panginoon. Ang sabi nga po sa 1 John, we love Him because He first loved us. Iniibig natin ang Diyos dahil Siya ang unang umibig sa atin. So love. Ang sarap sa piling, mga kapatid, na kung may anak tayo na sumusunod sa atin, hindi dahil natatakot lang sa atin, kundi kaya sumusunod sa atin kasi mahal tayo bilang magulang, mahal tayo bilang parent, mahal tayo bilang leader. Yun po ang masarap na reason, mga kapatid.
Amen po ba? So love. And the next thing, trust. Tiwala. He is willing to obey God rather than men because of trust. You cannot obey God, you cannot trust. Amen? Hindi mo pwedeng sundin ng Diyos nang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. So, napakahalaga, each morning, ang lagi ko pong paalala sa bawat isa, each morning, mga kapatid, ipaalala natin sa ating sarili yung talatang sinabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Ano pong talabi sa talatang yon? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Huwag ka daw sumandal sa iyong sariling kaunawaan. But in all your ways acknowledge God and He shall direct thy path. So each morning is the best time to focus on God and to remind ourselves na pagkatiwalaan ng Diyos ng buong puso at huwag manangan sa sarili po nating karunungan. Huwag magtiwala, huwag sumandal sa sarili nating karunungan. At sa lahat ng gagawin natin, kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay at siya ang bahala sa ating landas. Mga kapatid, ang Diyos ay may best na inihanda sa atin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin unconditionally, meron siyang inilaan na pinakamainam sa buhay natin bilang mga mananampalataya. But for us to obey Him at mangyari sa atin kung ano man yung kanyang kalooban, napakahalaga po mga kapatid na may tiwala tayo sa ating Diyos. Do you trust God? Can you honestly say this morning, kapatid, kaibigan, I trust God with all my heart. Pinagkakatiwalaan ko ang Panginoon. Pag pinag-usapan sa time, do you trust God? Na ang Diyos ay nag-ooperate sa kanyang kalooban sa pamamagitan din po ng kanyang panahon. If we obey God, pero hindi niya tamang panahon, hindi niya tamang timing sa ating buhay, pwede tayong mapunta sa maling lugar, pwede tayong mapunta sa maling sitwasyon na hindi yung design ng Panginoon sa ating buhay. At kahit pa yung lugar na yun, hindi kasalanan, walang kasalanan, pero kung hindi tamang panahon ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos, eventually yun po ay magiging dahilan upang tayo ay magkakasala. That's why napakahalaga, we trust God sa kanyang timing, sa ating buhay. Saan man pong area ng ating buhay, relationship, decision making, process natin, finances, anything, work, mga kapatid, we should trust God's perfect timing. Dahil dun lamang tayo makakaranas, mga kapatid, ng buhay na talagang pagpapalain ng Diyos at gagamitin ng Panginoon. Do we trust God? Can we trust God in our finances? Mga kapatid, can we trust the Lord sa ating mga pinansyal? Napakahalaga sa Diyos ng finances. In fact, mas maraming scripture ang nagbibigay pansin sa money, sa finances, kaysa sa langit at sa impyerno. Alahati po, alos po ng parable, mga kapatid, ay nagbibigay pansin din po sa finances. So God, to Him, it is very important yung ating finances. It is very important to God yung ating money. At kung titingnan po natin yung Psalm, sinasabi po sa Bible na ang Panginoon is the maker of it all and the Lord is also is the one na siya nagmamay-ari ng lahat ng bagay. So yung pera natin, saan man natin nakuha yan, trabaho man, negosyo man, mga kapatid na mabuting bagay, yan po ay pagmamayari ng Panginoon. At lahat ng meron tayo, stewards lang tayo ng Panginoon. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. So the question is this, are we willing to trust God sa ating mga finances? Sa mundong ito na punong-puno na po ng kautangan. Sa mundong ito na punong-puno na po ng kasakiman. Sa mundong ito na punong-puno na po ng corruption. Are we willing to trust God sa ating mga finances ayon po sa salita niya? By the way, sa mga next weeks po natin or next following weeks po natin, pag-uusapan po natin about money. Pero ngayon, idinadaanan lang po natin siya, mga kapatid, because napakahalaga na matutunan po natin yung principle ng salita ng Diyos, because ang principle ng salita ng Diyos na isa na dapat nating matutunan when it comes to finances, ang pananaw ng mundo kasi, ang sistema kasi ng mundo o ang prinsipyo ng mundo is accumulation. Ibig sabihin, what I get, what I want to receive. Yun po ang laging prinsipyo ng mundo. Kung ano yung makukuha ko, kung ano yung gusto ko, kung ano yung dapat kong matanggap. Accumulation. Gusto nating makuha lahat ng mga bagay na pwede nating makuha sa mundong ito, accumulation. But the principle of God's Word is not accumulation, but distribution. Distribution. So, ibig sabihin ganito,
Pag tayo po ay nagtatrabaho, kaya ba tayo nagtatrabaho because we want to accumulate money? Or is it because we want God to use us to distribute the money na pinagkakatiwala niya sa ating buhay and to be a blessing sa kanyang gawain, to be a blessing to those people around us, and to be a blessing sa mga taong nais ng Diyos sa ating buhay. So if we learn to trust God, mga kapatid, we will trust Him, hindi lang sa ating timing, kundi rin sa ating treasure, sa ating finances, na hindi tayo tutulad sa mundo, na ang gusto lang ng mundo is to accumulate. Ang pipiliin natin is distribute. Magtatrabaho ako, magne-negosyo ako, pagpapalain ako ng Panginoon because ang nais ko sa aking buhay, maging daluyan lang ako ng pagpapala ng Diyos. Gamitin lang ako ng Diyos na daluyan ng kanyang pagpapala. That is distribution. It doesn't mean masamang mag-ipon, it doesn't mean masamang magkaroon. Hindi po ganun yan. But the point is, tayo po'y nagpapagamit na sa Panginoon bilang instrumento at daluyan ng kanyang pagpapala sa ating buhay. And you know what? If you are willing to trust God na maging channel of His blessings, what do you think, mga kapatid? Hindi po ba tayo gagamitin ng Diyos? Hindi po ba tayo papayagan ng Diyos na kanyang pagpalain, ayon sa kanyang disenyo, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang panahon, dahil pinagkakatiwalaan natin siya na gusto nating gamitin niya tayo na daluyan ng kanyang pagpapala. Trust. Are we willing to trust God? And the last thing, mga kapatid, reasons to obey God is security. In Acts chapter 4, verse 19 to 20, basahin ko lang po sandali, Acts 4, 19 to 20, ang sabi po dito, But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So mas maigi sa kanila, mas maigi kay Apostle Peter na mas sumunod sa paningin ng Diyos kaysa sa paningin ng tao. Ang sabi rin po niya doon sa Acts 5, we ought to obey God rather than you because of security. Dahil alam ni Pedro na anuman ang mangyari sa kanyang buhay, kahit ikulong siya, kahit i-persecute siya, kahit pigilan siya, whatever challenges and circumstances and troubles and trials na mangyari sa kanyang buhay, alam niya na ang pagsunod sa Diyos ang magbibigay lamang sa kanyang pakiramdam ng salitang security, protection, peace, quietness, calmness. Ang pagsunod sa Diyos ay magbibigay sa atin ng sense of calmness. Why? Because if we sin against God, if we disobey against God, alam niyo po, nararamdaman natin sa conscience natin, hindi tayo mapanatag. Lagi tayo nangangamba sa ating pangangailangan. Lagi tayo nangangamba sa ating sitwasyon. Lagi tayo nangangamba sa ating kalagayan. Lagi tayo nangangamba sa mga lugar na pinupuntahan natin or dinadala po sa atin, mga kapatid. So if we sin, if we disobey God, yan po ay magbubunga ng duda. Yan po ay magbubunga ng takot. Yan po ay magbubunga ng kabalisan. Yan rin po ay magbubunga ng frustration sa ating buhay. If we disobey God, mga kapatid, yan po ay magbubunga ng mga desisyon na hindi matalino, hindi ayon sa gabay ng ating Panginoon. But if we obey God with the right motives, with the right reasons, ang mararamdaman natin, sense of calmness. Panatag tayo. Panatag tayo. So, usapin ng giving, pag-alam natin sa sarili natin na we obey God because we love Him, because we respect Him, because we trust Him, because we are grateful sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Anuman ang mangyari sa ating pangangailangan, ang mararamdaman natin is secure. Why? Because we know sa ating buhay, sa ating conscience, na nakasunod tayo sa Panginoon. Pero kung hindi, mga kapatid, lagi tayong mangangamba. Paano na kaya yung water bill? Paano na kaya yung electric bill? Paano kaya pag may biglang nagkasakit sa amin? Paano kaya pag may biglang mga ganitong emergency situations sa amin ba? Ano kaya gagawin? Lagi tayong anxious, lagi tayong worried. But if we trust God sa ating finances, mga kapatid, siya ang bahala na tayo gamitin ang daluyan ng kanyang pagpapala.
if we seek God first sa ating buhay, mga kapatid, hindi tayo mababalisa because He will add to us ano man pong mga bagay na pangangailangan natin in Matthew 6:33. Ang context po nun actually is what? Ano po yung context ng Matthew 6:33? Worries. So ano po yung solution sa worries? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So napakahalaga po mga kapatid na sa buhay po natin, unahin po natin ang Panginoon. Sundin po natin ang Diyos. Dahil again, pag sumunod tayo sa Diyos, yan ay magbibigay sa atin ng calm assurance. Kalmado. Kalmado ang puso natin. Kalmado ang espiritu natin. Kalmado ang damdamin natin. Ano man ang trials, circumstances, at mga mararanasan natin sa ating buhay. Makaranas man tayo ng suffering, difficulties, unexpected situation and problems in life. If we know we obey God, mga kapatid, we will experience His peace. We will experience His calmness sa ating pong buhay. So this is the reason why Apostle Paul, with all his passion, nasabi niya, ang mga tamang motivation, ang katagang ito, we ought to obey God rather than me. So what are the reasons? Reverence. Do we respect God, mga kapatid? Do we honor God? Do we glorify God sa ating buhay? And then gratitude. Nagpapasalamat po ba tayo sa lahat ng mga mabubuting bagay at ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? The moment you accepted Christ, the moment you believe in the Lord Jesus Christ, you are already seated in the heavenly places. In the mind of God. In the mind of God. Kaya nga po sinabi sa Romans, nung tayo naligtas, we are justified, sanctified, glorified. Ano ibig sabihin ng glorified? Meron na tayong maluwalhating katawan, kasama na natin ang Panginoon. Of course, sa lupang ito, hindi pa po ay nangyari, but in the mind of God, yan po ay already nangyayari na, mga kapatid. By the wisdom of God, by the mind of God, tayo po ay glorified na. Tayo po ay nakaupo na sa kanang, tayo po ay nakaupo na sa makalangit na upuan sa mga mananampalataya. Are we thankful to the Lord? Do we love Him? Kaya tayo sumusunod sa Diyos. Mahal ba natin ang Panginoon? Do we trust God? And then, if we obey God, we will feel secure. First thing na napakalagang makonsider natin is our relationship with the Lord Jesus Christ. Do we accept Him as our personal Lord and Savior? Siya po ba ang pinagkatiwalaan natin? Yung Kanyang ginawa sa ating pong mga kaluluwa, na siya'y namatay para sa ating kasalanan at siya ay muling nabuhay para sa pangako ng ating buhay na walang hanggan. Do we believe on the Lord Jesus Christ? Sabi nga po ng awitin siya, He is the way, He is the truth, He is the life. No man cometh unto the Father, but by Him, only by the Lord Jesus Christ. Do you trust Christ as your Lord and personal Savior? And if you can say na pinagkatiwalaan mo na si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang nais ng Diyos sa iyong buhay ay sundin mo siya. But sometimes our problems are, as Christians, sumusunod tayo sa Diyos dahil natatakot tayo. Sumusunod tayo sa Diyos dahil lang po tayo ay obligasyon lang po natin. Because hindi natin nare-realize na tayo po ay tinanggap na ng Diyos, tayo po ay aprobado na ng Diyos, tayo po ay anak na ng Diyos, and we have the Father in Heaven na nagmahal sa atin unconditionally. That's why sabi nga ng awitin, anuman ang mangyari sa mundong ito, anuman ang sitwasyon, anuman ang problema, anuman ang kabigatan, sa pag-ibig ng Ama, I will be fine. I will be fine. At yun din po ang puso ni Peter. Kaya anuman ang hadlang, anuman ang persecution, anuman ang panganib, ang sabi niya, sa harap mismo ng mga taong kumakontra sa kanya, we ought to obey God rather than men. Because he respect God, he is thankful, he love God, he trust God, and he feel secure pag siya ay sumunod sa Panginoon. Let us pray. Our Father in heaven, thank you for your unconditional love. Thank you, Lord, for reminding us the right reasons, right motives in obedience to you, Panginoon Diyos. Maring may mga anak po dito, Lord, na sumusunod po sa inyo, pero Lord, mali po ang kanilang motibasyon, mali ang kanilang dahilan, mali ang kanilang layunin, O Diyos. Maring kami po'y sumusunod sa inyo dahil, Lord, guilty lamang kami sa mga bagay na pagkukulang namin. Or sumusunod kami sa inyo, O Diyos, dahil natatakot kami na baka
takwin niyo na po kami, O Diyos, pag hindi kami sumunod sa inyo. Or Lord, kami po ay sumusunod sa inyo dahil lamang obligasyon namin. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na matutunan ang tamang mga dahilan, motibasyon sa pagsunod sa inyo. It's because, Lord, of the godly fear, na kami po ay nakatayo sa inyong harapan, nagbibigay parangal sa inyo, O Diyos, parangal paggalang sa inyo at papuri at kalawalatian sa inyo. Because Lord, kilala namin kung sino ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, we are thankful sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Lord, thank you for the salvation. Thank you for the spiritual blessings. Lord, thank you for the day-to-day guidance and protection niyo po and provision niyo po sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat din po dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng pag-ibig. At dahil sa inyong pag-ibig, inibig ka rin namin, Panginoon. There are times, Lord, na akala namin na ikaw ay nag-give up na tinalikuran mo na kami, O Diyos, dahil sa aming mga sablay. Dahil sa mga panahon na kami bumagsak, nagkamali. But Lord, no. Kami po ay patuloy niyong hinahanap, nais masutungan. Dahil Lord, sa inyong pag-ibig sa amin. And Lord, kung kami po ay titingnan niyo, mata sa mata, O Diyos, matutunaw kami, Panginoon, sapagkat Lord, hindi namin kayang ipantay ang aming pag-ibig sa inyong pag-ibig sa amin. But Lord, help your people this morning na kaya ka namin susundin, Lord, dahil mahal ka namin, O Diyos. Kaya kami natin ang church kasi mahal ka namin. Kaya kami magbibigay kasi mahal ka namin. Kaya kami maglilipot kasi mahal ka namin. Kaya kami nagme-meditate sa salita niyo, O Diyos. Nagpe-pray sa inyo, naglilipot sa inyo, Lord. Hindi dahil natatakot kami sa inyo, Panginoon Diyos, kundi dahil iniibig ka namin, Panginoon. Then, Lord, alam namin na ikaw rin ang Diyos na pwede namin pagkatiwalaan sa aming buhay. Because, Lord, you have the best plan for each one of us. So, Lord, ano man ang iyong timing, ano man ang iyong kaparaanan, pagkakatiwalaan ka namin. Dahil, Lord, ang pagsunod sa inyo, ang magbibigay sa amin ng pakiramdam na payapa, may kagalakan, may katuwaan sa aming puso. At pakiramdam na anuman ang mangyari sa aming paligid, alam namin na hindi niyo kami iiwan, alam namin na hindi niyo kami pababayaan, alam namin na andyan lagi ang inyong proteksyon sa aming buhay. Lord God, may we obey you according to your word with the right reasons and with the right motives. For this is I ask and pray, O Father, in Christ's most precious name. Amen.